4 na beses nang ginawa ni Tyrese Halidogi na magkaroon siya ng game-winning shot ngayong playoffs. Naging pangalawa tuloy siya kay LeBron sa may pinakamarami sa playoffs na nasa 8. Si Haliburton at itong si Reggie Miller nasa 5 ang total. 5-3 pa ang record ng Pacers kapag sila ay naghahabol ng 15 points. Mas malapit si Tyrese Halidogi kumpara kay Tatum kay Kobe dahil tito nitong si Haliburton si Eddie Jones na teammate ni Kobe dati sa Lakers. Wala lang, pinahaba ko lang yon. Ng 2020 NBA draft, ang best player na consider sa draft class na yon si Anthony Edwards, Obi Toppin, LaMelo Ball, meron pang isa bago si Tyrese Haliburton. Ang Golden State no na nakakuha ng number 2. Ang pinamimilian nun si Wiseman at si LaMelo Ball. Mas pinili ng Golden State si Wiseman kasi nga kailangan nila ng big man. Hindi naman sila sanay gumamit ng 7-footer na injured pa. Kaya na-criticize no ng Golden State na bakit hindi na lang si LaMelo Ball sana ang pinili ng 2020. Pero ayon kay Bob Myers, mas pinagsisisihan niya na hindi niya pinili si Haliburton nung 2020 NBA draft. Binanggit to ni Bob Myers nung 2023. Hindi si LaMelo Ball ang the one that got away, kundi si Haliburton. Base kasi kay Bob Myers, matalino kasing sumagot sa interview si Haliburton, akala nila arogante. Kung babalikan din yung mga interview niya dati, pang leader kasi ang datingan niya ng isang team kung paano siya sumagot. Pero ang isa sa mga reason kung bakit bumagsak talaga si Haliburton sa sacktown dahil sa jump shot. Malatatum na tres sa pulsa matres yung kay Haliburton, pero yung kanya merong pagkaklimax sa dulo. Bukod pa sa sinabi ni Bob Myers na para naaangasan yung iba mga executive kapag kinakausap nila si Halidogi. Sa NBA din pala, parang tirang pogi lagi dapat dahil nga meron science ang basketball. Pati jump shot niya ginamit na reason para bumagsak sa number 12 sa Sacramento. Tanging si Steve Kerr lang ang coach na ayaw pakialaman ang jump shot ni Haliburton or ayaw niyang baguhin. Pero based din dito kay Steve Kerr, naniniwala siyang kaya pa kasing i-improve ni Haliburton yung jump shot niya. Ang isang team na gusto talagang puntahan ni Haliburton nun, Bulls. Halos magmakaawa siya sa Bulls na i-drop pa nun, pero ayaw kasi ng management. Sinabi kasi nun ni Haliburton, pitch siya kina Zach LaVine at Kobe White dahil nung panahon na yon gumagamit sila ng trigger rotation. Mas pinili no ng Bulls ang bench player mula Florida na si Patrick Williams na naging bust pa. Siya yung naunang Jonathan Kuminga. Gustong humingi ng $200 million. Na-criticize din doon ang Bulls na mas pinili nila si Williams kontra kay Haliburton. Bukod kasi sa jump shot ni Haliburton, yung pagiging athletic din niya questionable sa standard ng NBA. Sa Pinas kasi ang sukatan natin dito ng pagiging athletic kapag nakakadunk pang NBA na eh. Sa kanila hindi eh. Pwedeng maraming pagbasihan. Yung isa pang team na kailangan ng point guard na umiwas din kay Halidogi ay Detroit. Mas pinili nila si Killian Hayes na parang wala na ata sa NBA ngayon. Pero nakalusot doon si Haliburton na hindi siya pinili ng Detroit dahil papasok noon si Cade Cunningham. Nakalusot talaga si Haliburton doon dahil mas papaboran ng Detroit si Cunningham kumpara sa kanya. Sa Sacramento naman, number 12, meron na kasi noon De'Aaron Fox. Halos naging backup na lang si Haliburton. Ang gumulat lang doon at nagpasama ng loob ni Halidogi after ng 1.5 season, tinrade siya ng Sacramento papuntang Indiana Pacers kapalit ni Domantas Sabonis. Habang isa pa sa mga analyst nun si JJ Redick, sinabi niyang mas okay pang tinrade ng Sacramento si De'Aaron Fox kumpara kay Haliburton dahil hindi makikita sa stats kung gaano siya kagaling. Kung stats lang din ang pagbabasihan, ang best player nun ng Sacramento si Harrison Barnes. Pero base kay Redick noong 2022, sophomore year ni Hali, ang second best player nun ng Sacramento ay si Tyrese Haliburton na. Base nga kay Woj, marami kasing nagulat nun na tinrade ng Sacramento si Haliburton papuntang Indiana na nang hinayang yung ibang mga teams na hindi nila nasubukan makipag-trade sa Sacramento. Doon nagsimulang i-build ng Pacers ang contender lineup nila dahil wala na nun si Victor Oladipo. Kung i-redrop yung 2020 NBA draft, papatak si Haliburton sa number 2 behind dito kay Anthony Edwards. Overrated naman kung ilalagay natin sa number 1. Ginamit di umano ni Haliburton yung overrated level na binigay sa kanya
na binoto siya ng anonymous group ng mga player bilang overrated player ngayon. Pero dalawa lang kasi ang alam kong player na natag ng ganun senaryo na overrated. Yung tumalo sa Knicks, yung isa doon si Trae Young, ngayon naman si Hali. Kaya tinag na overrated si Haliburton dahil may pagka-goofy siya at iba rin siyang sumagot sa mga interview tulad ng sinabi ni Bob Myers na idiretso din ng Pacers. Dalawang teams lang naman kasi yan sa NBA eh. Ang Suns, kaya nilang ibalik sa dating form yung isang player na injury prone. Nagawa nila yung kay CP3 at Kevin Durant recently lang. Sa Pacers naman, marami dong mga players ang nagiging most improved. Hindi ko makita kung ano yung pinapakain nila dun eh. Pero sabi dati ni Jeff Teague, parang fair dime. Ito yata yung tamang team para kay Bronny Mayboy na i-connect pa bago matapos, kaya time.